Gustong gusto ko! Sarap ng agahan natin! Uy, puso! Yes! Puso! Puso! Sakto mismo. Puso! Puso! Pero bati muna tayo sa mga kapatid natin. Good morning, mga kapatid! Alright, January 25, maayong buntag sa mga kapatid nating Cebuano. At eto, Cebu Pride Morning ang hatid natin ngayong Webes. Yes, Jess! Oh, yes, Jess! Yung mga ngayon. Dahil ang ating pong morning agahan ngayon, proud na Bisaya made! Ay, kamusta matanan sa mga Bisaya? Ilan sa mga talaga naman pong maituturing na the best ng Cebu. Tama ka dyan, Mama Dips. Alam niyo ba, extra yummy ang Huwebes tayong extra yummy Huwebes tayo ngayong umaga kasi tinaguro ang seafood sauce ng Cebu, ang pungko-pungko. Di ba, may Cebu hangover pa? Yes, meron Cebu pa. hangover. I miss you, Cebu already. Hello, Maayong Cebu. buntag. Hello, Cebu. Para sa ilan nating kapatid sa Cebu, kapag sinabing pungko, ibig sabihin, kailangan mag-squat o umupo sa maliliit na mga upuan. Hindi naman ganito kaliit, no? Pero maliliit na upuan. Opo. Matagalang kainan at inuman, ganun ba yun? Yes. Ito sa mga pungko-pungko madalas na kailangan umupo nga, sabi mo, di ba? Mababa, kailangan. Parang ano yan, parang workout din yung parang squats. Yes. Parang squats. Yun. Usually yan sa kalsada, di ba? Makikita mo sila, yan, sunod-sunod. At syempre, kumakain, di ba? At madalas ang pungko-pungko, naghahain ng ilang masasarap na pinrito, tulad ng chorizo, Ayan. Shanghai, so may healthy, merong di masyado healthy, pero lahat masarap. Anong healthy? Oo nga. Anong healthy? Para ibida pa sa atin ang pungko-pungko, makakasama natin ang mga may-ari ng Pungko-Pungko Avenue. Apple at Irvin Flores. Good morning, Apple at Irvin. Apple Irvin. Taga-asa mo sa Cebu? Actually po, hindi kami taga Cebu. Ayun nga. Taga-asa mo? Kapampangan po ako. Kapampangan ko rin! Ulit ko, half-half! Pwede. Oo. Anong pagkain ba itong mga inihain niyo sa amin? Kasi parang ang sasarap lahat. Opo, Lahat mga masarap. ano po ito, Cebuano street food po. Okay. Paanong nangyari na kapampangan ka tapos Cebuano? Yun ang tanong nilang lahat. Before po kasi, husband ko, lagi po siya sa Cebu. And then, sumasama po ako. And then, ito po yung favorite namin kainin doon. So, tapos po nagka-idea kami na why not dalhin natin sa Manila. Oo, at gawing business. Pero paano nyo yung inaral or nag-hire ba kayo ng someone na tagaluto na at least Bisaya man lang? Hindi Paano po, naging ako po proseso nyo? ni-research ko, then nag-trial and error po ako sa pagluluto. Oo. Pero mahilig ka talaga magluto. Yes po. Kasi ang Kapampangan, Mau, ay talagang mahilig magluto. Yes po. Kami talaga yan. So magandang mixture yun ng Kapampangan tapos Bisaya. Pero ang ganda, i-point out ko lang, Mami, na ang galing pag sa negosyo, hindi lang basta na, kumbaga nakakahon ka kung saan ka galing. Yung influence din, ang ganda. I'm sure, Irvin, napatry mo nito sa mga Cebuano na kaibigan mo. Yes Approve po. naman. Sobrang approve Oh, po. yun. Actually, yung mga Cebuano po na nagtatrabaho dito sa Manila, ayun po, kami po itatawagan para mag-order kasi nami-miss po nila yung ganitong pagkain. May seal of approval. Yes po. Galing Oo. naman. Can you tell us more about yung mga nasa harap natin? At ano po ba itong nasa harap ko? Opo. Ito po curious ay ako. ang aming tuslob buwa. Oo. Ito po yung the best ka-partner po ng ating puso rice. Parang i-on ba natin yung stove? Ito po kasi Dip yan, parang dip. Opo, kinakain po siya while niluluto. Gawa po yan sa... While niluluto, kailangan talaga habang niluluto. Mainit po Opo, siya. parang pag kumukulo-kulo po siya, ididip po natin ang ating puso. Alam mo kasi yung puso, di ba, masarap kainin yan sa beach. Sandali. Kasi Oo. kinakagat-kagat Kagatin mo lang. lang siya. Parang ano po, tapos isasaw-saw lang po, then kakainin na po. Okay. Saan po gawa yung ayan, ating kumukulo dip? na siya. Ayan. Ang ating pong dip, ito po, nandito po sa yung mga ingredients po. Ang main ingredient po nito ay ang Ayan po. Sige pa. ay ang utak po ng baboy. Utak! Yan lang O, di ba? Curious ka, Mau? Ulit apple. Ulit apple, ayan. Yan. Pwede po utak ng baboy. Okay. Bali, ang ano po nito is magigisa lang po ng Bawang sibuyas. bawang, opo, sibuyas po. Okay. And then kung gusto nyo po ng medyo maanghang, pwede pong lagyan ng sili. Labuyo. Opo, sili po. Okay. And then po, Ano yung brown na ano? Bakit nagba-brown? ano Ito, po, ito. meron din po siyang atay po ng baboy. Ayun. Galing. And then,
lalagyan po yan ng cornstarch slurry. Opo, and then titimplahan po yan ng toyo para po yun yung kulay po niya na nagpa-brown. Parang dried tong atay na to eh. Pag sa atay kasi powder. maganda for iron yan. Oo. Sandok ni Doc. Mamaya. Ito. Ang galing. Iron. So sabi nyo, kailangan ganyan habang kumukulok, tsaka nyo isasandok siya ng isasawsaw sa puso. Yung tusloboa po kasi, ang meaning po nun is to dip in bubbles. So while nagbabubble po siya, Again, Saka siya. tuslob. Abay, ano? Kabalo. tusloboa po. Tusloboa. Okay, so pag magpa-fondue kayo, di ba? Tusloboa din to. Fondue. Di ba, Mama Din? Fondue. Ito ang cute ito. Nakakatuwa ito para sa mga sa mga bata na kumain ng puso, di ba? Kasi parang handheld mo yung yung rice. Para siyang suman. Ano ba? Tatanong ko nga, ano bang special dun sa kanin na nakabalot dito? May iba ba? Ordinary rice lang po siya talaga. Na, Sige, buksan natin. yung aroma po kasi ng dahon na Naamoy ko. So nanggagaling sa amoy nung Sige, ganyan. Mukhang alam kong kami ni Ayun, Jess kaya yung niyo to. titikim nito. Oo naman. Of course. Okay. Sasabihin Yan. niya meron po kami. siyang naka-out. Habang Ayan. nasupport ako. Okay. Sige, sasabayan ko kayo. Para ba? Paano ba siya binubuksan? Habang binubuksan nyo yan, ano na yung sinusubo ko? Yan po ay ngoyong. Ngoyong. Lumpia. Yung ubod po ng buko na Buko. Tapos ito Ano parang ang gagawin bacon. hawakan nyo po. And then Tanggalin niyo ididip na nyo po yung po. Tanggalin mo na sa Ayan po. Tapos Go, Jess! Sasaw-saw. Apo. Careful lang po. Careful Medyo lang po, medyo Medyo mainit. mainit Huwag na. mapasok. Parang gravy po siya. Huwag ka mapaso, hindi ka makakapag-news. Hindi lang mo. Okay, go. Oo. Si Dibs yung papalit. Actually, oo nga. Ano, parang may Yung pagkadinugot. atay, nanundahan ko yung atay. Yun yung gusto ko. Okay. Pwede ko sa atay. Yung utak, di mo nalasahan? Hindi mo mararamdaman. Ano nga ba kaya yung lasa ng utak? Pampalinamnam po siya. Pang texture. Pang texture siya, mas texture siya. Ang lasa galing sa atay. Kasi yung utak, lagi usually pang texture lang yan. Dito bawal maarte, bawal maarte sa double dip. Dapat okay lang siya. Tingnan mo, hindi ako naman eh. Ako yun eh. Flip and dip. Pinakinggan pa ako talaga. Ganun Ano talaga ba? Flip and dip. Hindi, totoo, kahit sa mga anak ko, parang yun yung parang pet peeve ko, mami. Ah, Parang double may dip. double dip. Kaya mo na, hindi naman ako Ito, pinag-double ito yung chorizo de Cebu po. Cebu. Okay, try din natin. Bite size. Chorizo de Cebu. Ang sarap po. Let's try it. Go, go, go. Parang kami nag-biparo sa Ayun, sarap. Ito po. Ito po ay liempo chips po. Talaga naman, yung mga mahilig sa liempo, pwede ng Okay. Magkano naman yung mga ganito nyo? Ito pong set po namin na ganito. ito. Good for ano po Platter. to. Opo. Nandiyan na Group lahat. meal po. Good for 5 to 6 person po. Ano po to? 1, 2. Ay, pwede na ang dami. Maliit po na ganyan, 750. So, chorizo de Cebu, meron ano po to? Lumpiang toge po. Lumpiang toge. Ngoyo. Sarap yan. Shalong Shanghai. Binabot o chicharong bulaklak. Ang laki ng mga chicharong And bulaklak. liempo chips. Tapos itong mga bilog na to pala. Meatballs po. Meatballs siya. Opo. Saka may pa-dessert ka dito. Kainin ko to. Parang Okay. kopya ba ito? Kopya. At Kopya. may suka din kayo na homemade din. Yes po. Wow, matry nga natin yan. Manipis lang yung crust niya. Okay. Flaky. Kung saan namin kayo pwedeng ma-reach, kung gusto namin mag-order, saan po kami pupunta? Pwede po kayong pumunta sa aming restaurant sa Orlando Suites, Manila, Estrada Street, Malate, Manila. Oh! Uy, maraming Hindi na masarap kailangan pumunta sa Cebu. Diba, no? Parang Diba? food, ano yan, Correct po. foodie, hindi naman foodie capital, but foodie area ang Malate. Maraming mga masasarap na pagkain dyan. At isa pala kayo doon. Sobrang treat ito kasi authentic Cebuano food. Hindi na sila kailangan lumipad pa. Tama. Sila sa Malate. Sa mga nakakamiss. Sarap. Sulit, panalo. Kapag breakfast na kami. Diba? Naulam na nga namin yung liempo eh. Oo nga. Maraming salamat again, Apple and Irvin Flores ng Pungko Avenue. Thank you very much, Apple. Thank you, guys. Mga kapatid, magpakabusog na gaya namin. Pero this time, good vibes naman. Tara na't salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po, si Jess De Los Santos. Gawing the best po ang Huwebes. Idaan ang saya sa pagkain at i-share na rin po sa inyong mga minamahal sa buhay. Ako po, si Dimples Romano. I-enjoy ang araw, looking forward ng punong-puno ng inspirasyon at motivation. Tuloy lang mga kapatid, ako po si Maui David. Going the best ang Webes. Na, 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 na.
At busugin ang sarili for more energy. At samahan na rin ang iyong paborito morning kasalo. Ako po si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, syempre, nabusog tayo ngayong agahan. Ituloy-tuloy na natin ang sarap. Di ba, Justin? Masarap talaga. Pero ito, isa pang masarap. Pero hindi na masarap, healthy pa siya. Ang Veggie Bopis Wow! at ni Doc Dex. Uy! Ito, tikman natin sa Sandok ni Doc. More kwento, more fun naman po tayo sa aking pagpapatuloy ng aking house tour. Ang iba pang bahagi ng love or bahay ni sex bomb dancer Sugar Mercado. Sisilipin po natin sa My Bahay. Excited ako siya. Nabitin ako kahapon. Yeah! Ayan, itodo pa natin ang saya ngayong Huwebes dahil mamaya magbabalik para sa isa na namang happy chikahan ang isa sa mga leading stars ng Pira-Pirasong Paraiso, Elise Hoson in the house. Mamaya. At masayang kulitan baka mo, makikipagsabayan din sa atin dyan ang isa pang happy couple na nasa likod ngayon ng kauna-unahang Pinoy esports film sa bansa na GG. Ang mga magulang ni Can't Buy Me Love star Donnie P, Anthony at Maricel Laksa Pangilinan. Live din. Yes! At syempre, meron pa rin tayong mga umaaksyong balita ngayong umaga sa Frontline. Pagdinig ng Senado tungkol sa umunoy pang-aabuso sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, tinawag na bogus ni Pastor Apollo Kibuloy. Patuloy na pagtaas ang presyo ng bilihin at serbisyo dahil sa inflation, nangungunang problema ng mga Pinoy ayon kay Finance Secretary Ralph Recto. At Pauline Luna, my friend, my sister, ipinasilip na ang baby number 2 nila ni Bossing Vic Soto. Ibida na ang mga the best ng ngiti, mga kapatid. Malay nyo, kayo po ang manalo sa ating kagumoka. Ako, basta tutok lamang po dito sa amin sa Good Morning Kapatid. Bonggahan lang ang pag-picture-picture habang nanonood. At saka i-PM na po sa aming official Facebook page, that is Good Morning Kapatid. Mas pangmalakas ang selfie, mas wagi ang mapipili po namin. Selfie King, Selfie Queen, or Selfie Kids of the Day sa pagtatapos ng show, maaaring magwagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman, kagumoka, go and selfie na! Padala na yan! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Narito na ang mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Deadline para sa PUV consolidation, pinalawig hanggang katapusan ng Abril. Pero ilang transport group hindi pa rin kontento. Vice President Sara Duterte nilinaw ang pahayag niya tungkol sa pagtakbo sa susunod na eleksyon. Leader ng grupong sangkot sa patayan at nakawan sa ilang probinsya sa Bicol, patay matapos makipagbarilan sa mga pulis. Bus, inararo ang isang jeep at motorsiklo sa Bataan. 4 patay, mahigit 20 sugatan. At baby number 2 ni Pauline Luna at Itbulaga Bossing Vic Soto, ipinakilala na. Hindi bababa sa 4 ang patay matapos araruhin ng bus ang ilang sasakyan sa Bataan. Sa bilis ng takbo ng bus, nayupi ang mga tricycle at tumagilid pa ang jeep na nakasalpukan nito. Live mula sa Bataan, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, ano ang latest dyan? Jester, hanggang sa ngayon, hindi pa naiaalis sa gutter ang bus na ng araro ng mga motorsiklo at jeepney dito sa Bangal Road sa Dinalupihan, Bataan, kagabi. Nagsisigawan pa ang mga residente sa Dinalupihan, Bataan matapos maabutan ang pang-aararo ng isang pampasaherong bus sa mga motorsiklo at jeepney kagabi. Tumawag ka emergency! Tumawag ka na! Ang iba,
nagpanik sa pagtatawag ng tulong habang nire-rescue ang mga pasahero ng jeep at bus. Naging pahirapan daw ang pag-rescue sa mga pasahero. Pagkarating po namin dito, tinignan po kaagad namin yung nasa harap. Nakita po namin na may lumalabas na kamay. Ngayon, nilapitan po kaagad namin. Inilabas namin dun sa harap ng jeep. Tapos siniga po namin. Ayon sa mga rumesponde, mabilis raw ang takbo ng bus habang binabaybay ang pababa at kurbadang bahagi ng kalsada. Dito na inararo ng bus ang mga nakasalubong nitong sasakyan. Ayon sa aking nasaksihan ay talagang mabilis na po ang kanyang pagdating dito sa papuntang Olongapo. Unang-unang nga po yung single at inabot po yung isang tricycle na nakaparada dyan at yung paahon din na isang tricycle. Ang bus, basag na basag ang windshield. Ang jeep namang nasalpok nito, bumaliktad pa. Nayupiri ng 2 tricycle na naararo ng bus. Hindi bababa sa 4 ang nasawi sa insidente at kabilang dyan ng isang estudyante. 26 naman ang sugatan. Ayon sa mga residente, bago tuluyang mangyaring aksidente, napansin nila na sa unahang bahagi pa lang ng Bangal Road ay pagewang-gewang na ang bus. Bago nito masagi ang ilang motorsiklo at mga tricycle hanggang sa tuluyan nitong mabangga ang jeepney at makaladkad ito. Galing sa Pampanga ang bus at patungo sanang Olongapo. Habang ang jeep naman ay biyaheng Olongapo papuntang Dinalupihan. Paliwanag naman ng driver ng bus na walan umano siya ng preno habang pababa sa daan. Pinipreno ko nga po, nawalan ng hangin, ayaw lang dito. May sinusundan ako. Hindi ko na matanda kung truck o ano. Pinilit kong in-overtake, isipin ko wala akong kasalubong. Pag-overtake ko, hindi ko niisip na may kasalubong. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Bataan Police ang driver na mahaharap sa patong-patong na reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries at damage to property. Mapawista ngayon patuloy ang investigasyon ng Bataan PNP tungkol sa aksidenteng naganap kagabi. Sa ngayon naman ay possible na para sa mga sasakyan at sa mga motorista itong Bangal Road habang patuloy nga ang pag-imbestiga. At yan ang latest mula dito sa Bataan. Balik sa'yo, Maui. Maraming salamat, Ian Suyu. Dead on the spot ang 2 lalaking miyembro ng kilabot na Concepcion Criminal Group matapos makaengkwentro ng mga pulis sa Parañaque kagabi. Kabilang sa napatay ang mismong leader ng grupo na may patong sa ulo na 1 milyong piso. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Duguan at humandusay ang 2 lalaking ito matapos makipagbarilan sa mga pulis sa San Martin de Porres sa Parañaque City kagabi. Kinilala ang isa sa mga napatay na si Gilbert Concepcion na itinuturong leader ng Concepcion Criminal Group. Isa siya sa mga most wanted ng DILG at may patong sa ulo na 1 milyong piso. Dati rin siyang sundalo bago nag-awol sa serbisyo. Hindi naman matukoy ang pagkakakilanlan ng isa pang napatay na kasama niya. Sabi ng PNP, matagal na nilang tinutugis ang grupo ni Gilbert na nasa likod ng mga kaso ng patayan, rape at nakawan sa Albay, Camarines Sur at mga kalapit lugar. Gaano kalaki po ba itong grupong ito? Nagsimula po ito sa 10, sir, 10. Kung lumaki ng lumaki pa, ako sa unti-unti na rin nan-neutralizer tuwing may inkwentro sila sa ating mga authorities. May nagtip lang daw sa mga pulis kaya natunton ang lokasyon nila Gilbert. Pero nang maghain ng warrant, pinaputukan sila kaya nauwi sa enkwentro. Ayon sa mga residente dito sa eskinitang ito, nangyari ang engkwentro. Hindi na daw nila sinubukan pang lumabas ng bahay matapos makarinig ng kumuson at ilang putok ng baril. Kwento naman ng mga opisyal ng barangay, wala silang ideya na sa lugar nila nagtatago ang mga sospek. Nagulat naman ako dahil tahimik naman tong lugar namin, hindi naman kami aware sa mga ganyang bagay. Ngayong wala ng leader ng Concepcion Group, umaasa ang PNP na unti-unti na ring mabubuwag ang grupo. Tinutugis na rin nila ang iba pang natitirang miyembro nito sa Bicol. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5.
Kritikal ang 8 taong gulang na lalaki sa General Santos City matapos siyang bugbugin ng sarili niyang tatay. Napuno ng pasa at galos ang mukha ng biktima. Sa inisyal na investigasyon, nangyari ang pangbubugbog habang nasa Maynila ang misis ng suspect para magproseso ng mga dokumento para makapag-abroad. Lumalabas din na dati nang minamaltrato ng suspect ang bata tuwing nalalasing. Hindi na raw nakatiis ang iba pang kaanak ng bata kaya isinumbong na nila ang suspect sa mga pulis. Agad namang inaresto ang suspect sa kanilang bahay. Inamin niyang lasing siya kaya niya nagawang saktan ang kanyang anak. Maharap siya sa mga reklamong serious physical injury at child abuse. Hindi pa huhulihin sa Pebrero ang mga jeep na hindi sumali sa kooperatiba matapos palawigin ni Pangulong Bongbong Marcos ang deadline ng consolidation. Pero ang ilang transport group hindi natutuwa sa binigay na palugit dahil mas gusto raw nilang ibasura na ang PUV modernization program. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nagbunyi sa harap ng kamera ang mga operator at driver kahapon matapos palawigin pa ng 3 buwan ng Malacanang ang consolidation ng mga jeep. Ayon sa Presidential Communications Office, pumayag si Pangulong Bongbong Marcos na i-extend hanggang April 30 ang consolidation alinsunod sa mungkahi ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Pagkakataon daw ito para makapag-consolidate ang mga hindi umabot sa cut-off. Pero kung ang transport group na Piston at Manibela ang tatanungin, tutol sila sa extension dahil mas gusto nilang ibasura na ang PUV modernization program. Yung 3 buwan ay panibagong pahirap o panibagong torture sa ating mga driver at mga operator dahil 90 days lang ang 3 buwan. Ito ay isang corruption lamang sa hanay ng transportasyon na magpapahirap sa mga drivers at operators lalong-lalo na sa mananakay. Bago pa ibaba ang direktiba ng Pangulo kahapon, humarap muna ang ilang kinatawan ng transport sector kay House Speaker Martin Romualdez sa Kamara. Una na kasing naghain ng resolusyon ng House Committee on Transportation para ipagpaliban ang deadline ng consolidation. Git ng komite, maraming irregularidad sa pagpapatupad ng programa. I think kung maayos lang po natin yung basic problem that we have discussed in the last hearing, particularly on the bidding process in relation to the agreement entered into by the different cooperatives and corporations with the different manufacturers, then, Mr. Chairman, we can proceed on this deadline. Kung datos naman ang titignan, aminado ang LTFRB na may halos 2,000 ruta pa ng Jeep at UV Express sa buong bansa ang walang nag-consolidate. Kaya ngayong araw, nakatakdang magpatawag ng board meeting ang ahensya para ipatupad agad ang deadline extension na ipinag-utos ng Pangulo. Titignan namin kung i-recalibrate namin yung aming mga konpo gagawin para po mas lalo naming mapabigyan yung mga nasa transport group. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nagtaas ng hanggang 6 na piso ang presyo ng ilang bilihin sa mga grocery. Pinag-aaralan naman ng gobyerno na tanggalin na ang pagtatakda ng Suggested Retail Price o SRP kapag walang kalamidad. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Umaaray na si Nanay Ronalie dahil sa taas presyo ng mga bilihin. Kung dati kasi umaabot na ng 3 linggo ang 2,000 piso na budget niya sa pamimili, ngayon pilit na niya itong pinagkakasya sa loob ng 2 linggo. Isa sa mga nagtaas ang presyo ay powdered milk at dahil limitado ang budget ni Nanay Ronalie. Sa 1 linggo, minsan yung anak ko, yung iniinom niya umaga at saka gabi. Ganyan sabi ko, bihira na lang yung gabi anak kasi medyo tight talaga yung yung budget. Tapos yung sa mga sardinas po, medyo na lang po. Adjust po dun sa isa sa home. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, kabilang sa mga nagtaas ng presyo ay ang sardinas, gatas at sabon. 2 piso hanggang 3 pesos and 59 centavos ang itinaas ng presyo ng sardinas. 3 pesos and 50 centavos hanggang 6 pesos naman ang patong sa presyo ng gatas. At 1 peso and 50 centavos hanggang 4 pesos ang itinaas ng sabong panligo. Paliwanag ng DTI, patuloy ang pagtaas ng presyo ng raw materials at distribution cost.
May 45 pangunahing bilihin pa ang pending o pinag-aaralan pa kung magkakaroon ng adjustment sa presyo. Kabilang dyan ang tinapay, bottled water, instant noodles, canned meats, condiments, battery at kandila. Yung dahilan, ganun pa rin yung sinasabi natin, no, increasing price of raw materials. Pero currently evaluating kasi nga, ang ginawa natin, kapag wala namang diferensya, yung computation ni manufacturer at saka yung computation ng DTI, i-approve na natin yan. Pero in batches, first in, first out. So dun sa mga natira, kinocompute pa natin kung paano tayo magkakasundo sa presyo. Sa pagpupulong naman ng National Price Coordinating Council o NPCC, kabilang daw sa mga pag-aaralan na yung hindi na paglalabas ng suggested retail price o SRP kung wala namang kalamidad. Not really fully benefiting the public because the competition is not maximized among the producers. So we're studying these findings of DOJ. World Bank has also DOJ study was done in 2015. World Bank came out with their report about the Philippine market situation in 2019. May ilan din kasing manufacturers na nagbebenta raw ng mas mababa sa itinakdang SRP. Ang SRP bulletin natin, para siyang nagiging regular bulletin. So, ang sinasabi po namin sa DTI, whether kailangan bang ganon na regular siyang nilalabas or ilalabas lang siya sa panahon ng kalamidad, kung merong price freeze, ano yung magiging effective way para maproteksyonan yung consumer at saka yung mga negosyo magkaroon ng fair trade and competition. Pero, pagtitiyak naman ng DTI na protektado pa rin ang consumer. Meron tayong daw ng profiteering. Pag walang SRP, monitor pa rin naman yung prices. So consumers are aware of the prevailing prices. And pag merong undue, pero taas ng presyo na walang dahilan, kung yung item is considered basic necessity by law, then we have other powers to protect the consumers. Of course, our prime mandate is to protect consumers, and ensure fair trade. Ngayong taon, target maisapinal ang desisyon tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Pumalo na ng 75 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa Bicol. Ayon sa grupong Bantay Bigas, naglalaro sa 60 pesos hanggang 75 pesos ang presyo ng bigas sa Bicol. Kahit daw tumaas ang produksyon ng palay nitong 2023, hindi naman daw ito maramdaman ng mga consumer dahil nananatiling mataas ang presyo ng bigas. Dagdag pa ng Bantay Bigas, mukhang hindi raw epektibo ang mga ginagawa ng gobyerno tulad ng pagpapalawig ng mababang taripa sa imported na bigas. Sa Metro Manila naman, naglalaro sa 53 pesos hanggang 65 pesos ang presyo ng bigas. Nakakabahala pa rin daw ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ayon kay Finance Secretary Ralph Recto. Seryosong issue raw ang inflation na kailangan nilang bantayan dahil hadlang ito sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Bagamat bumaba sa 3.9% ang inflation nitong Disyembre, nasa 6% naman ang average inflation sa buong 2023. Mas mataas sa target ng gobyerno na 2% hanggang 4%. Dahil dyan, wala raw plano si Recto na magpataw ng bagong buwis ngayong taon. Isa rin sa nakikita niyang solusyon ay ang pagtaas ng produksyon sa sektor ng agrikultura. Hindi na tinanggap ng LTO ang nasa 4 na milyong plastic cards para sa driver's license na donasyon daw ng isang pribadong grupo. Galing ang mga cards sa Philippine Society of Medicine for Drivers at may halagang 160 million pesos. Pumirma na raw ng Memorandum of Agreement ang LTO at PSMed para maipadala ang mga card ngayong buwan. Pero hinarang daw muna nila ito dahil wala raw panuntunan para sa distribusyon ng cards na dinonate ng isang pribadong grupo. Sa ngayon, naghahanap na raw ng paraan ng LTO para masolusyonan ito. Malaki ang magiging tulong ng donasyon dahil katumbas ito ng halos kalahati ng plastic card requirement ng LTO sa isang taon.
Na-misinterpret lang daw ang pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagtakbo sa susunod na eleksyon. May mga bahagi raw ng speech niya na sadyang tinanggal pero hindi niya nilinaw kung alin. Nitong Lunes, inihayag ni VP Sara ang kagustuhang tumakbo sa susunod na eleksyon pero hindi pa niya sinabi kung para saang posisyon. Hindi pa raw sila nag-uusap ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito. Nauna nang sinabi ni PBBM na baka tinimbang lang ni VP ang reaksyon ng mga tao. I think ang confusion is piecemeal ang appreciation ng mga tao doon sa mga sinasabi ko. Ibig sabihin, tinatanggal nila ang isang linya para sabihin kung ano yung gusto nila na interpretation. Nagsalita rin ang bise sa umano'y hidwaan nila ni House Speaker Martin Romualdez. Tanong niya, bakit inaatake ni Romualdez ang isang kaalyado ng kasalukuyang administrasyon? The very best description and comment kung ano ang relasyon namin ni Speaker Martin Romualdez is galing kay Senator Amy Marcos. Marami ang hindi nakakaintindi kung bakit inaatake mo ang kaalyado ng administrasyon. Hindi ko siya kilala. Hindi malalim yung pagkakaibigan namin para makapag-speculate ako kung ano iniisip. Tinawag na bogus ni Pastor Apollo Kibuloy ang pagdinig ng Senado kaugnay sa mga alegasyon ng pang-aabuso niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Pero may belta sa kanya si Senator Risa Ontiveros. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Sumagot na si Pastor Apollo Kibuloy kaugnay sa mga akusasyon ng pang-aabuso umano niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sa audio recording na nilabas ng kanilang grupo, tinawag ni Kibuloy na bogus ang ginagawang pagdinig sa Senado. You are all bogus, you are all false, and you don't deserve my respect because you don't respect my constitutional rights. Questionable raw ang kredibilidad ng mga testigo na humarap sa Senado. Gate ni Kibuloy, binayaran lang ang mga ito para magsalita laban sa kanya. Ang isa pang araw na nagpakilalang biktima, nagsampa na noon ng kaso laban sa kanya pero ibinasura ng korte sa Davao City. Kaya hindi raw siya haharap sa Senado, lalo na sa mga pagdinig na pinangungunahan ni Senator Risa Ontiveros. I will not subject myself to injustices that are done in the cloak of a Senate hearing. I will face any of you. Kahit 100 pang witnesses ang inyo pong bayaran, I will face you anywhere, anytime, in a court of law. Ayon pa kay Kibuloy, kung naniniwala raw si Senator Ontiveros sa mga testigo, dapat idiretso nila sa korte ang mga reklamo. Kung sila'y totoo at hindi bogus ang kanilang testimony, ang sunod po ninyong hakbang bilang isang mambabatas, Senator Ontiveros, tulungan ninyo silang pumunta doon sa korte, magdemanda kayo. Sagot naman dyan ni Senator Ontiveros, dapat humarap na sa Senado si Kibuloy para siya mismo ang sumagot sa mga akusasyon. Nasaan na ba talaga si Kibuloy? Naghahanda na kami. Handa ba siya? Kung handa na siya, magpakita na lang siya sa Senado. Siya ang sentro ng mga paratang ng mga biktima kaya siya ang dapat sumagot. Matatanda ang pinasampina na si Kibuloy para dumalo sa susunod na pagdinig ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nanganak na po ang misis ni Eat Bulaga host Vic Soto na si Pauline Luna. Ipinasilip ni Pauline sa Instagram ang kanyang baby girl. Ang lips ni baby pulang-pula at cute na cute sa close-up photo sa kanyang IG story. Ito po ang baby number 2 ni Vic and Pauline. Sa isa pang larawan, very sweet naman ang panganay nilang si Tali na may hawak na flower para sa kanyang baby sister. Nitong Miyerkules po nanganak si Pauline via cesarean section sa Makati Medical Center. Malapit na pong magbalik ang Avatar dahil nilabas na ng Netflix ang trailer ng adaptation nito ng series ng The Last Airbender. The world needs the Avatar. It needs you, Aang.
Ibinida po ng Netflix ang special effects nito sa live-action adaptation ng sikat na animated series. Pagbibidahan niya ng Phil-Canadian actor na si Gordon Cormier na gaganap bilang ang natitirang airbender. Kasama niya sina Kiawen Teo Tarbell bilang Katara, Ian Owsley bilang Sokka at Dallas James Yu bilang Zuko. Inaabangan din ng fans ang pagganap ni Paul Sun-hyung Lee bilang Uncle Iroh. Nakatakdang ilabas po ng Netflix ang series sa February 22. Yun. Wait, baby number 2. Baby number 2. Congrats, sis, Colleen and boss. Paka-cute. Grabe yung lips, parang pang-angel. I know, konting heart. Parang na-imagine ko na I'm trying to put a face dun sa baby niya. Parang alam mo yung gusto mong hulaan yung itsura, pero kita mo sa cheeks, no? Ang sarap. Ilang years yung agwat nila ni ate niya? Ni Tali? Hindi ko sure eh. Maybe about 5 years. I'm not sure. Baka more pala, baka 7 na pala ganun. Ayan, di ko sure. Congratulations. Pero congrats po. Congrats! Eto pa, mamaya, abangahan ang happy chikahan namin kasama si Pira-Pirasong Paraiso star Elise Hoson. Live po yan. At eto pa po, game na sila. Makikipagkwentuhan sa atin sina Sir Anthony at Mami Maricel Laksa Pangilinan para pag-usapan ang kauna-unahang esports movie sa Pilipinas na GG. At sa sandok ni Doc, Bopis but make it healthy. Kakaibang paraan ng pagluto ng isa sa mga paboritong Pinoy ulam. Ituturo sa atin ni Doc Dex Makalintal. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Gano'n talaga yung music natin dyan, no? Good morning mga kapatid. Isa sa mga paboritong ulam ng mga Pinoy, of course, Bopis yan. Pero para sa mga healthy living dyan, ito. Meron kaming recipe para sa inyo. Kasama, of course, si Doc Dex Makalintal. Hello, Doc Dex! mga kapatid. Hello, Justin. Good morning. Good morning. Okay, Bopis, but make it healthy. Yes, paano? sabi nga natin kasi yung usual na Bopis alam natin, heart ng baboy, tapos laman loob, saka laman ng baboy, ganyan. So, medyo mataas sa saturated fats, which is one of the links din, which is also linked din sa pagkakaroon ng sakit sa puso na nangungunang-unang dahilan ng pagkamatay ng mga tao. So, we don't want that. Pero gusto pa rin natin ma-enjoy yung Bopis. Kaya meron tayo dito ginawang recipe ng healthy Bopis. So, Bopis but make it healthier. So, ang gagawin natin dito, so meron tayo dito aromatics, ang ating sibuyas, bawang at saka ang ating konting sili. So, ang gagawin lang natin dyan, as we go around the ingredients, iluto na natin sila at bigyan natin yung benefits ito. So, let's go. So, meron tayo dito meron tayo dito pinainit na oil. Anong klaseng oil? Kailangan ba olive oil yan? Hindi naman. Kahit canola oil, okay. Healthy olive oil, ganyan? Pwede rin naman, pero mas maganda talaga is yung healthier oils natin, yung may mga phytosterol. So, maglagay lang tayo dito ng ating sibuyas, aromatics muna. Agad-agad no? Yes, aromatics muna tayo. Sibuyas lang, and then pagkatapos niyan, habang naluluto ang ating sibuyas, ilalagay na natin ang ating bawang at sili. No? So, yan. So makikita nyo medyo nagiging translucent na yung sibuyas. Lagyan nyo na yung bawang at saka yung sili ninyo. Yan. Okay. Para kumagat yung aroma, syempre. So yan. Yan. Habang kumakagat yan dyan, iluluto na rin natin ang ating sayote. No? So yung sayote natin, ito. Yan. Diba? So, kanino yan? Sayote. Sayote. Para kay ate. Para kay ate. Sayote. Yeah, sayote. Yan. Okay. Tapos, habang naluluto to, so pag-usapan muna natin itong sayote. Kung makikita nyo, medyo greenish niya. No? So, marami tayong makukuha na antioxidant dito. At saka mapapansin nyo din yung ating ingredients. Marami din kulay. Meron tayong orange, meron tayong greens, meron tayong whites. Kasi bawat kulay niyan, merong mga antioxidants tayo na nakukuha. So, instead na puro saturated fats yung makukuha nyo sa regular na Bopis, makakakuha tayo dito ng more fiber and more vitamins and antioxidants. Tanong ko lang, Doc, sabi ng iba na kapag makulay talaga ang dish mo, mas healthy. Tama ba yun? Tama yun. Kasi nga,
merong mga antioxidants na nakukuha natin mula dyan sa mga gulay na yan, sa mga prutas na nilalagay natin sa ating mga kinakain. So, yun, mas healthy talaga siya. Dapat nagagaling sa mga prutas, ganyan. Gulay, hindi kasama yung candies. Hindi kasama ang candy, yung mga food coloring, Yes, hindi kasama yan dyan, ha? Yes. So, habang naluluto to, lagyan natin itong ating kangkong stock. So, this is kangkong stock. Kangkong stock. Yes. Stock ng kangkong. Stock ni Doc. Yan, oo. Okay. And then after that, sama na rin natin itong ating carrots para maluto. Yan, carrots. And then itong ating labanos. Radish. Yan, radish. And then... Lahat to gulay, Doc. Lahat to gulay. Salad diba? to, Oo. Masarap na salad. Bopis salad to. Bopis salad. Diba? And then after that, antay lang natin na maluto-luto pa ng onte. Ilalagay na natin ang ating eggplant. Eggplant. Okay, talong. Talong. Ayan, talong. It will go talong way. Yes, it will go talong way. And then after the talong, ang isasama naman natin dyan ay ang ating mushroom. Itong mushroom yung bibigay sa atin ng flavor at saka yung texture ng parang taba. No, kasi nga... Konting protein din. Konting protein din. Yan. Okay? And then habang naluluto yan, no, titimplahan natin. Timplahan natin yan ng ating konting salt. No? May tayo ditong salt. Salt. And then a pepper. Salt and pepper to taste. Yan. Salt and pepper to taste. And then, meron din ako ditong tinimplang suka. Okay. Alam mo yung mga suka ni Doc, ang sarap eh. may halo talaga eh. May halo, yan. Ay, ito, ano yung timpla mo dito? May timpla dyan, may magic timpla dyan. No, so ayaw na sabihin. Malalaman nyo rin yan, soon. soon. And then after that, pakukuloyin lang natin to. No? Tapos sasama natin yung pampakulay natin na atswete. So atswete, this one is yung atswete po natin. No, na nasa, na-strain na natin yan. Hayaan lang natin kumulo. No? So, and then after that, no, hayaan lang natin siyang kumulo and then halu-haluin natin. But for the interest of time, syempre, ayaw naman natin na masyadong mag-intay ang ating mga taga-tikim squad. May magic ka dyan. May magic din ako dito. So, meron na tayong ginawa for you. Ayan. Ito ang finished product natin. Ito na yung finished product natin. No? So, makikita po ninyo, ito na yung finished product natin. Mukha talaga siyang bopis. Yan, mukha talaga siyang bopis. Kasi habang naluluto, mag-shrink ng onte at lalambot pa ng onte yan. And then ito, tatakpan lang natin ito maya. At magagaling din sa atswete yung kulay. Yung kulay. So, unti-unti lang yan. And then, after that, pwede na po natin itong iserve sa ating Tikim Squad. Sa Tikim Squad! Let's go, assemble! Nagsa-selfie ngayon! Ayan. Para sa gumawa ka akong selfie contest. Mamaya, ito. Mamaya. Padala din mga selfies nyo. Yes. Tikim Squad! Yan ang hindi. Iba ang bopis, yung totohan ng bopis, takot yung mga may gout at arthritis. Yes. Ito hindi ka na matatakot. Ito hindi. Ayan. So mainly mushroom siya. Mainly mushroom yung pinaka-protein. At saka yung pinaka-taba. Technically vegan to. Yes, technically vegan. Vegan dish din to. Alam mo, Doc, meron akong Sige. suggestion. Kung sa mga kapatid po natin na marunong gumawa ng batter at yung mag-bake ng siopaw, pwede rin yan sa loob. Yes, niya. pwede rin yan sa loob. Galing mo doon. In fact, pwede kang bumili ng mga, yung, di ba, yung buns na. mantaw. Mantaw, no? Mami Ayan. GMK, nagpo-promote tayo ng balanced diet eh. So balanced diet talaga tayo sa GMK eh. Oo naman, kanina After na makasala ng umaga. Ito na. Ito na yung pang-balance Parang na. talaga sinusubok ka dun eh. Oo, susubok talaga ako kanina pagdating ko pa lang. Sabi ko, teka, parang kailangan natin balance. Talaga. Agad-agad Galing Sili yan. Yung mga Batanggenyo din talaga magaling sila magluto. Parang ganun yata. Diba, no? Ayun. Wah, Ganun talaga. ang hanghang. Ang hanghang. Diba? Anghang kasi may labuyo. Doc Dex, napaka-anghang. Wow. Sumisipa. Bopis nga kasi. Sa nakita ng bopis sa inyo. Ayun na. So, yan. Kaming dalawa lang yun nakakapagsalita ng maayos. Sorry, that's it. Tapos na kami magbalita. Ayan, yun yung bopis, no? Yung makikita ninyo dyan sa bopis natin, maanghang siya. It's because yun talaga yung nakasanayan ng ating mga kapatid sa bopis. Maanghang talaga siya. Pero pwedeng i-adjust. Pwede mong i-adjust, no? Depende. Okay. Pati yung in-adjust kanina. Ito talaga si Jester, no? Siyempre, para matikman nyo yung totoong bopis. Alam mo, kailangan ng alcohol para sa Jester para masanitize yung mouth niya. Tama din naman. Sabi niya, mabuti na lang talaga. Dahil sinadjust mo. Tandaan mo, Okay lang yan. nakikikain lang tayo Para dito. matikman mo yung totoong bopis ng Batangas. Yun naman. Hindi kasi kayo nakapunta ng fiesta. Dahil Ayun na kasi nga. May sama ng loob. Thank you, Doc.
Okay, maraming salamat, Doc Dex Makalinta. Yes, silipin naman natin ngayon ang masasarap ng ngiti ng ating mga kapatid na mga nagpadala ng selfie nila. Tingnan mo nga. Tingnan mo, parang facial dyan. Ito ka. Ayan yung mga Ay, ang cute! May magkain din siya. Oh, yung mga almusal nila. Ang cute, baby! Hello po! Good morning! Ayan! Okay, maraming salamat sa pagdala. Mga, ano sa magpapadala? Hindi, pinagdala nila. Sa mga dala. Ni Doc Dex, of course. Healthy Boppies. Magpadala lamang po kayo ng magpadala ng selfie. Silagay nyo na rin kung saan kayong lugar naroroon para sa chance sa manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumokha Ko Selfie Contest. Ayan, malapit na. Ito na, makikipagkwentuhan tayo live kasama sina Anthony and Maricel Pangilinan para sa bago nilang pelikulang Gigi. At dapat nyo ring abangan, nagbabalik sa Good Morning Kapatid, si Hillary ng Pira-Pirasong Paraiso. Makikipagkulitan ulit sa atin si Elise Joson live. At sa may bahay naman po, ang part 2 ng aking house tour sa Happy House ng ating dating sex bomb girl at former Eat Bulaga host na si Sugar Mercado. Tampok po ang shoe collection niya na mapapamain ka na lang talaga. Huwag na huwag po kayong aalis. Mga kapatid, magbabalik po ang inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Pagpapatuloy po ng aking house tour sa may bahay ni Sex Bomb Sugar Mercado ang iba pang bahagi ng kanyang Happy House. At mapapabilib tayo sa kanyang shoe collection. Makikisimain po at sama-sama tayong makibisita dito sa may bahay. Tamis ng pagsisikap ang naging puhunan ni Sugar sa kanyang may bahay. Mula ito sa mga kinita niya sa pag-aartista, negosyo at iba pang racket. Ang ganda ng staircase mo. Ang shalami. I love it. Tapos ang luwag, ang aliwalas. Dito ako live, nagkukwento ng pautang. Ito yung mga binibenta mo, so nagla-live selling ka dito. Yes, dyan, yan. Usually, saan ka nila pwede makatch? TikTok? TikTok, Instagram, Facebook, lahat yung ino-online ko kasi sayang, di ba? Ang prinsipyo ko sa ganyan, lahat natututunan, di ba? Habang nabubuhay ka, may pag-asa, kaya mo gawin lahat kahit wala kang talent. Isa rin sa napansin ko sa kwarto ay ang shoe collection ni Sugar. Grabe, paano mo? Tignan ko to. Pwede pakita ko sa kanila. Ilang inches to? Hindi ko rin alam, binili ko lang. Size 7 ka pala. Size 7 ako. Ang cute naman ng shoe collection mo. Parang whimsical. Ganun ang feel na gusto mo, no? Yeah. Yung parang kakaiba. Unique. Yun yung style mo talaga, no? Basta kakaiba. Nahilig ako sa shoes, tsaka sa damit, yan. Sunod na ipinasilip sa akin ni Sugar ang kanyang favorite area, ang kwarto niya. Ito ang iyong kwarto. Yes. Room of yours, neutral still, pero nakikita ko parang meron ka ditong setup ng pang-OOTD. Oo, totoo. Ang ganda. Mahilig ka ba sa black? Mahilig ako sa black sa white. Pero ang shoes mo, yun yung colorful. Ano na lang yung pinakapangarap mo pa para sa sarili mo muna? Sa sarili ko, basta healthy ako. Hindi na ako naghihiling ng more pa sa buhay ko. Ano yung pinaka-biggest fear ng isang Sugar Mercado? Ano nangyayari? Halika, okay. Kasi, yung anak ko talaga, yung parang, pag ayoko silang iwan na, yung alam ko na mapapasama sila. Gusto ko pakita sa kanila yung nanay ko nagsisikap. Hindi gumawa ng masama. Yung kirangal nila ako at di ako nakatapos sa pag-aaral na ginapang ko para mabuhay ko sila. Makapag-aaral sila, makapagtapos sila ng kolehiyo. Masaya na ako na natin. Tulad ng kanyang buhay, playful at colorful ang kanyang mga damit. Tingnan ko, ay, ang ganda! Oh, ang kulay. Ang kulay, kasi no? kulay mo. Ang tsaka ng buhay ko. Oo, ang ganda.
Ang ganda ng mga prints. Pagka may mga tatak, bigay yan. Bigay lang ng mga, kusen citizen. Ha? Kusen citizen. Ewan ko, pass. Ganun. Ano yung sa traffic? Ayan, ganyan. Tapos, eto rin, mga favorite ko to ate, Meron ka bang original na sex bomb na damit dyan? Ay, naku, wala. Ay, pero nagsishow-show din ako. Okay. Pang ganun din yun. Cute naman. Diba? Lahat ng kulay meron yan. Para kay Sugar, dapat sa buhay, laging laban-laban. Dahil ang tamis ng tagumpay, hindi mo makakamit kung ikaw ay pabawi-bawi. Ano na lang yung life lesson na gusto mong ibigay kay Gab at kay Olivia? Nakita nila kung paano ako naging yung maliit pa sila, alam na nila, maaga sila namulat sa mga pagsubok ng ina nila. And lagi kong isinishare sa kanila, hindi lang yung buhay ko, kundi yung mga buhay ng ibang tao. Para alam nila kung ano talaga yung realidad. Lagi kong sinasabi kasi sa kanila na maging mabuting tao kayo. Tayo naman, sa lahat ng pagdadaanan natin, basta ang puso natin nasa tamang lugar. Yes. Kahit na may pinagdadaanan tayo, we always make sure na ang puso natin ay nasa tamang lugar. Yes. Yun naman. Kaya ako, very blessed kami na napapasok mo kami sa tahanan mo. Thank you po. Kasing tamis ng pangalan mo at pagkatao mo, ang kwento nito, kaya maswerte si Gab at si Olivia. At maswerte kami kasi nandito ka at in-inspire mo mga kapatid natin. So mga kapatid, huwag kalimutan na pagdating sa buhay, laban lang, walang babawi! At sabi yan ni Sex Bomb, Sugar! I love it! Sobrang sweet naman, nakakatuwa at nakakaiyak at the same time yung episode. At saka, diba, sa may bahay kasi, nakikita mo yung mas personal nila na pagkatao na hindi porket masayahin sila sa labas at nagsushow tayo at masaya tayo palagi. Doesn't mean yun yung buong kwento ng isang tao. So, nagiging mas sensitibo tayo sa pinagdadaanan ng isa't isa pag nakikilala natin sila ng mas mabuti. At para sa akin, yung may bahay does that for us. Na we get to see and have a glimpse of who they are at home. Tama. Ganda. Napakaganda. Okay, ito naman po, usapang food trip pa rin tayo. At sa aking Cebu Escapade, sinulit namin ang aming pagbisita sa Queen City of the South sa pamimili ng pasalubong. Ang sikat na otap at danggit doon, tikman natin sa trip ni Maui. Sa kahit na anong pamamasyal, hindi dapat nawawala riyan ang pamimili ng pasalubong. At sa ating Cebu trip, hindi natin pinalampas ang pag-iikot para sa mga patok nilang mga pinapabaon sa kanilang mga bisita. First stop, OTAP! At kapag sinabing OTAP, wala na nga raw makakatop sa OTAP ng Shamrock. Husgahan na nga natin yan. Tikiman time! Para sa isa sa mga pinakasikat na pasalubong dito sa Cebu, ang OTAP ng Shamrock. Okay, try na natin. Ayan po, kita-kita po. Ang daming sugar, sarap, very crunchy. Tatry na natin. Hindi ba? Ang sarap. Mahigit 7 dekada na ang pasalubong business ng Shamrock. Sa tagal, naging icon na ng Cebu ang kanilang mga produkto, lalo na ang kanilang OTAP. Ito yung isang binabalik-balikan ng mga tao na dumadayo dito sa Cebu. Ituloy pa natin ang paglilibot for more pasalubong. At ang sunod nating pinuntahan, ang paboritong destinasyon para sa mga mahilig sa mga pinatuyong isda at iba pang seafood. Nandito tayo ngayon sa Tabuan Public Market kung saan po nakakabili ng isa sa mga sikat din po na pampasalubong dito sa Cebu. Yan po ay ang mga tuyo products tulad ng mga danggit at dried pusit. Dito, conforme sa gusto mo, may mabibiling iba't ibang uri ng mga pinatuyong isda. Kwento nyo naman po, may iba-ibang klaseng danggit din po ba tayo? Oo, mayroon na. Ito sa amin is danggit na hugas sa dagat. Ha? Mayroong kunting alat. Yung isa naman, yun hugas sa fresh water. Yan. Ito po. Oo, hugas yan sa fresh water. Ayan. Munang tinawag dito na matabang. Eh, gaano ba talaga kasarap ang danggit ng Cebu? Tikim tayo. Sarap. Kulang na lang garlic rice at suka. Ang OTAP at danggit, sabi nila,
Kapag ipinapasalubong, ibinabaon na rin ang makulay na kultura at kasaysayang Cebuano. Ika nga, pabaong bahagi ng masayang karanasan sa Cebu. Napatunayan ko yan sa panibagong check sa Trip ni Maui. At eto na nga, baon ko mula sa trip ko. Alam mo, kung wala siyang pasalubok off-cam, sasabihin ko pa, ay, may pa-press release ka pa. Meron naman ako binigay Meron, off-cam. Ayan para sa inyo. Wow. Usapan na ha, pag lagi may pasalubong ha, bawat trip. May bahay yung akin, mangunguha ko ng gamit ni Jack sa bahay. Pwede rin. Hanggang Sa mapuno tanong ko yung lang, set. anong iuwi mo sa amin? Questions din. Questions. Mga sagot na natin mga Gusto ko kapatid. yan. Bakit ba? Ayan, yan yung Kaalaman. kanilang otap. Napakasarap. Diba? Very Cebu. It's giving Cebu City. Ako talaga endorser nila. O, diba? Yung bago na endorser. Thank you, Mama Maui, and thank you also Cebu for housing, of course, Maui and the whole Good Morning Kapatid team. Pero sa pagbabalik po namin, makikipagkwentuhan na tayo kay Hillary. Pira-pirasong Paraiso star, the beautiful Mama Elise Hoson. Makakasama natin ulit dito sa Good Morning Kapatid Live. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid, lalong umiinit ang mga eksena sa nalalapit pong pagtatapos ng hit Kapatid series na Pira-Pirasong Paraiso. At para po pag-usapan yan at marami pang iba ay makakasama po natin si Hillary. Ito ang girl crush ko. I always ask you, remember baby, I used to message you pa. Elise Hoson, Good Morning Kapatid! Good morning! Everybody, Welcome you. Suking. Kasi may regular na. Yes. Gusto mo yung chikahan natin dito. Parang, uy, ano na, kamusta? Parehan na lang. Catch up na lang. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang may anak ka na. Diba? Very lucky, Makoy. Gusto mo yun? May shout out. Makoy. Kasi mas nauna kong friend si Makoy. Yes. Magkasama kami sa Block Z. Pero, okay, ngayon, Hillary is coming to an end. No? As an actor, medyo mahirap yan. Alam ko yung feeling niyan. Lalo, minahal kayo ng mga manonood. And I'm sure minahal mo rin siya along with your sisters in the show. How was it like for you na patapos na to and moving forward, ano yung mga i-expect namin na nabago kay Elise? We stopped shooting na December pa lang ate. Pero parang hindi, back then hindi pa nagsisink in. Natapos na and na. Pero ngayon na last 3 days and we already did our finale MediaCon. Lahat finale tapos na. Yung mga promos for it, last push na lang ngayon. Parang dun pa lang nafe-feel na ang hirap bumaklas dun sa lahat, sa character, sa mga kasamahan. I'm really gonna miss the show. I know. Can I just say, even the production team, which we have here, Javon, of course, and Kuya Ron, were always with you during the promos. I love them so much. I work with them many times over, and I can assure you, bukod sa mamimiss mo mga artista, pati crew at staff. Yes, that's Pero right. iba rin yung dynamics nyo. Pag yung nakakakwentuhan namin yung ibang yung kasama sa cast, lalo na yung girls, lagi nilang sinasabi, iba yung bonding experience ninyo as a group. So, paano nagbago yung dynamics from yung first day up to the last day? And kamusta kayo ngayon na nag-last taping na kayo ng December? Yung bond with the girls, actually with all the cast and everybody we worked with, sobrang, at first kasi kapaan pa kayo. Pero as the show progressed, parang ngayon, isa sila sa pinaka malaking blessing for 2023. Kasi yung sama na nabuo namin, sobrang really, like, we were super bonded. And wala talagang, I don't know if maniniwala kayo kasi lahat sinasabi, showbiz, wala kasi kami talaga. Sino naman nagsasabi? Hindi, kasi diba lagi Grabe naman yung mga salita. Lagi nilang gustong may malaman na ano bang issue dyan. Like behind the cam. And then tsaka intense kasi yung mga scenes nyo, no? Kaya feeling ko normal yon. But
ang ganda. At saka kasi ako sa kanya, gandang-ganda ako talaga. Oo, no. Look at her face, oh. Alam mo, curious ako. Kayo ba, pagka gumagawa kayo ng serye, napapanood nyo ba yan ahead of time? Or sabay-sabay tayong nanonood, mga viewers, at saka kayo, ganun din? Papanoorin nyo na lang sa TV? Yung edited version of it, sabay-sabay na pong napapanood sa TV. So, anong experience nun para sa'yo? Yung pinapanood, you watch it back yung serye? We like to watch it with the viewers kasi sabay kaming yung makikita nyo sa comments, their reactions, and yung live kasi meron na tayong live sa YouTube channel. So makikita talaga yung kung ano yung initial and raw reaction nila. Na kami din, first time din namin mapapanood. So parang same din kami ng nararamdaman. We're watching as viewers, not as an actor. Elise, looking back sa mga ginawa niyong tapings of all the episodes, meron ka bang specific na memory na stand out sa'yo na hindi mo makakalimutan, na ibabaon mo buong buhay mo na ginawa mo sa PPP? Na hindi finale para walang spoiler. Oo, walang spoiler. Yun ba naman yung sasabihin? Yung mga last few days of shooting and yung mga last few scenes, doon kami talaga parang, let's go, let's do this, last push. Parang lahat mafe-feel may energy na we're doing this for everybody. Na lahat binibigay namin. And mafe-feel mo yun sa lahat. May gusto lang ako tanungin, meron ako natutunan kay Dimples pag nag-i-interview siya ng artista. Lagi niyang sinasabi, pag nagpo-portray doon ng karakter, kailangan ikaw yung unang maniwala at magmahal doon sa karakter mo. Si may natutunan ako sa'yo. Sandali ko sa'yo ngayon, sa role mo na Hillary, ano yung pinakaminahal mo kay Hillary? I think despite all her villainous acts, nandun kasi yung gusto lang naman niyang merong bubuo sa pagkatao niya. Which hindi niya alam, sarili lang niya yun. Sarili niya makakagawa. She was looking for love sa iba-ibang tao eh. Pero hindi niya nakuha yun. Sa akin siguro, ako pag nanonood ako kasi pinapanood ko kayo nila Loisa, Charlie, ikaw, Alexa, dahil alam ko bilang artista, isa sa pinakamahirap gawin ay maging kontrabida. No, hindi yan madali kasi dala-dala mo yan, ate mo yan, kailangan hindi ka takot pumangit yung face mo. Ikaw, Elise, you have no fear. I think that's what makes you stand out in this show because I see an Elise that is no fear. Dala ba ng pagiging mommy mo yun? Yeah, a big part of it, yes. Kasi kung dati ko gagawin to, parang hindi ko to magagawa how I did it now. Diba na, baby? Parang nakikita ko no yung fear. Elise, no fear. Yeah. Pag mom ka and na. I will not be surprised if Elise would get a nomination and award in this. You will watch and you will see kasi it's so hard, no? To be among seasoned actors and still have to do the villain role. Kasi malaking pressure yon, lalo ang huhusay din ng mga kasama niyang artista. Pero Elise did a really good job here. Ganun pala yun, ano? So may impact yung iyong pagiging nanay kay Hillary. Ano naman ang impact ni Hillary sa iyong pagiging nanay? Sana hindi. Sana hindi hindi mo hahalimawi. Kasi nakita mo yung mukha niya kay Loisa, parang nakakainin na niya yung Sana hindi yun. Hillary to Elise, the impact would probably be how she loves naman. Deeply. Yes, deeply. And yun, no fear. Yun din. Nice. Oh, wow. Galing, galing. Wow. Maraming dapat pang kailangan abangan. Ano pa nga ba dapat nating abangan kay Elise pagkatapos ng PPP? I'm really excited because I'm gonna be guesting on a TV5 show again. Yay! So, abangan niyo po yan kasi very exciting. This is gonna be different from Hillary naman. So, bura-bura muna kay Hillary and this is a new character to do. Amazing. And of course, may abangan po kayo na gagawin kong film, pero I'm gonna be doing it second quarter of the year now. So, it's gonna be exciting. Okay. Elise, blessings. More blessings. Super great. Good for you 2024 and 2023. Imbitahan mo na silang lahat, mga kapatid natin, to watch. Yes, mga kapatid, gusto ko po syempre magpasalamat sa lahat ng sumuporta at sumubaybay sa Pera-Perasong Paraiso. Kapit lang po kayo dahil simula pa lang,
simula pa lang sinamahan ninyo kami, buuin ang mga kwento na tila puro kasinungalingan. Pero ngayon, sa huling 3 hapon, sigurado kaming kaabang-abang ang mangyayari sa bawat karakter at dapat wala kayong palagpasin para buo pa ang storya. Handog po sa inyo ng TV5 at ABS-CBN Studios ang isang dreamscape production sa direksyon ni Direk Raymond Ocampo at Direk Roderick Lindayag. Abangan ang Pira-Pirasong Paraiso, ang huling laro, weekdays 2:30 p.m. and Saturdays 3 p.m. dito sa TV5. Maraming salamat po mga kapatid. Thank you. And love to the baby and to Makoy. Thank you. Sa aming pagbabalik, Gina ako dito. Naku, makakwentuhan po natin ang aking mga idol live na live. Mami Maricel Lacson at Sir Anthony Pangilinan para sa bago nilang pelikulang Pinamagatang. Wow! Gigi! Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Nako, alam na alam ko to. Kasama na sa buhay natin, mga Pinoy, ang paglalaro ng online games tulad ng Mobile Legends. Favorite ko, ang Valorant. Diba? Buti hindi sa akin napunta yung line nyo kasi hindi ko alam. Pero eto, mabuti kahit wala akong alam, may movie na ganito dahil Justin, hindi lang sina ate at kuya ang nahuhumaling sa esports ngayong panahon na ito, kundi maging sina nanay, tatay, lolo at lola. At yan po ang tatalakayin natin ngayon kasama sina Gigi, producer and actors. Wow! Sir Anthony Pangilinan at Gigi Star. Mommy Maricel Lacson Pangilinan. Good morning po! Good morning! Ay, nako. We're so happy na nandito kayo. Oo. Likewise. Diba? This is such a, parang an important week for you sa buong pamilya nyo. Ikaw, ang tagal mo ng artista, pero ito yung first time na talagang ikaw ang ka-love team ni Donnie. Siya naman talaga OG. Kaya, the OG. Kaya, nagselos ba yung... Naitabi ako. Okay lang? Hindi, pero what was the experience like? Sabi ko nga, nanonood ka ba as parang swooning ka siguro like everybody, pero parang as a mommy or as an actor? Ano ba? How did you feel watching the Ako kasi, premiere? una, dahil we're also producers, papunta sa set, ako yung driver. Kasi naghahanda sila ni Hannah, who is the co-writer also of the movie, ng mga gagawin namin ng shooting for the day. So ako yung nagde-drive, tapos ako, teka lang, artista ako dito. Sabi nila, ano gusto mo, yung producer magmaneho? Oo nga naman, pero mamaya, dun ako sa holding room, mamaya, bahala na kayo. Ate, gusto ko lang kasi magkasama kami ni ate sa Ironheart. No? Matagal kami together. I just want to ask ate, since nabanggit mo na merong mga roles na ganyan, and it shifts, no? And I know that you guys are fantastic at doing these things kasi magaling na kayo sa ganito. Nahirapan pa rin ba kayo dahil may mga different role shifts kayo sa pelikulang to na actor ka, pero mami ka din niya. Manager kayo, pero producer kayo. No, ito sa challenge every day. Right? Diba? Pag sinabi kong, Han, anong Han? Artista ako. Hindi, tsaka si Donnie parang may pananakot. Ganun. Si Donnie, papunta pa lang siya ng set, in character na siya. So, hindi kami close dito sa film. But in real life, we're very close. Hirap nun, ano? So, gusto ko, co-manager din ako ni Donnie. So, gusto ko siyang tanong, is everything okay? Do you need anything? Ganyan. Hindi ko rin siya maganon. So, sabi ko, okay. Pagdating namin ng set, ako si Iya, siya si Seth. Kaya ang dami nilang take. Nanay ka na naman. Hindi pwedeng ganyan. Then sa totoo lang, namamangha ako sa kanya, lalo na yung mga confrontations namin. Na parang nakakalimutan ko yung lines ko. Tsaka, nadidiskarel ka, ate. And nahiya ako sa kanya once kasi mataas yung expectations ni Donnie sa akin. And he's really looked forward to working with me. So, nung nagka-eksena na kami,
nakalimutan ko yung lines ko. Nung narinig ko sinabi ni Direk, can we do a take 2? Talagang, oh my gosh, napahiya ako. Kasi yung take 2, di ba, sa atin, Yes, parang ate. di mo nagawa yung Yes, gusto nung ate. director, di ba? Pero nakita ko kay Donnie yung pagkagrasyosa niya na okay lang. You know, parang hindi bumaba yung tingin niya sa akin na-feel ko yun. Sabi ko, salamat naman kung gano'n. Kay Sir Anthony naman, saang banda ka na sorpresa? We know it's a family affair. Pero ano yung bahag or side nung family members na, teka lang, ngayon ko lang nakita to habang ginagawa natin yung pelikula. Well, unang-una, mundo nila yun eh. Oo. Diba? We were just trying to understand the movie of gamers. Gamers sila eh. Diba? Pero isa sa mga na-realize ko, kahit di mo maintindihan, tanggapin mo na lang. Hindi kailangan maintindihan na tanggapin ang buhay ng mga bata. No? And at one point, I had to let go. They knew better than me. They knew better than us in certain aspects of production. And I think that's a very important part of parenting. When you say, I let go. You're the boss. This is not about me. Diba? Hindi to tungkol sa posisyon ko. Diba? Kung sinong mas magaling, sinong mas may kaya, dun mo ipasa. Well, dun din ako natuto kasi sa film, bumukas yung isip ko kung paano bilang magulang tayo pwedeng maging judgmental sa mga bagay na hindi natin alam. Ay, salamat. Tungkol sa mga tungkol sa mga anak natin. Kasi hindi pwedeng sabihin mo lang, nagko-computer ka lang dyan. May nagagawa sa computer. Pero ang kailangan, magkasundo lang sa guidelines. Hanggang saan? Hanggang kailan? Pero tanungin din natin, ano ba ang nagagawang mabuti niyan sa'yo? Kasi mabubukas yung conversation na maiintindihan natin. Magugulat na lang tayo. Pagka ganyan tayo kabukas sa kanila, ibabalik nila sa atin. Talaga, kasi mahahati ka na sa komisyon, di ba? Hindi, kasi pinagkakakitaan nila yun ngayon. My God. And they earn a lot of money. Million. It's really a legit profession. And we found out na 40+ million pala ang mga gamers sa Pilipinas. Yes, madami. 1 out of 3 Filipinos are gamers. Let's see, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yun. 1 out of 5 dito sa sex. Excuse me. Oh my God. Puyat nga ako kasi buong gabi ako nag-screaming eh. Oh my God, Annie! Ako siguro, ang pinaka-paborito ko, kasi I know that this is a movie of gamers and we're opening their minds, pero ako talaga, bilang nanay, I look forward dun sa mga, dahil produce ito ninyo, naglo-look forward ako na meron mga nuggets of learning dito about family life. Kasi napansin niyo mga kapatid, si Ate Maricel, she has both of them. They have the humility and say, ay, hindi namin yon alam. So, mas alam nila yon. Si Donnie, nagkamali ako. Pero naging bukas siya. Kasi nga, I think it mirrors, no? Our children will mirror who we are. And ang gandang panoorin na kahit ang tagal-tagal nyo nang magkasama at matagal na kayong mga parents, meron pa rin kayong pagpapakumbaba at sabihin, hindi natin to alam lahat. So, okay lang yon para maintindihan natin, pakinggan natin mga anak natin. Marami bang ganun sa movie? Yun, ako magsasabi kasi pinanood ko eh. Ayun! At si Tita Boots doon! Si Tita Boots doon! Yung mga ano niya, suot-suot niya, di ba? Siya yung lola ni Donnie doon. Pero ang sabihin ko, ang dami pero hindi siya forcing through. Yung bang hindi pinipilit sa'yo yung mga leksyon. Bigla na lang mapapaisip ka. And ganun yata, parang makipag-usap sa mga bata ngayon eh. Kailangan medyo, di ba, chill lang. Tapos, bigyan nyo sila ng trust na makukuha nila yung gusto mong i-impart. Ganun ang dating sa akin. Okay. I'm curious, how accurate is itong role ni Donnie sa kanya in real life? Is he a gamer talaga in real life? Yes, he's a gamer. How big of a gamer is he? ML yun, ML. Pero hindi siya. Anong league na siya? Umakit na siya sa pinakamataas eh. Di ba? Hindi ko alam yung pangalan. Sa bahay, pag nasa ML yan, pagkakain na, tatawagan niya si Donnie para maano yung telepono. Para mag-sabi yung game. Dinner na! Meron lang siyang paalala na hindi, gamer nga siya pero he did not aspire to be a professional gamer. Kasi ibang level din yun. So more on leisure, yung ati sa kanya. Yes, pero kasi competitive siya eh. Ano tawag doon?
Yung mataas na level. Mythic ba? na siya. Oo. Nandun na siya, no? Wow. So, siyang siya yun. Very him talaga. Diba? So, kita naman parang very authentic. This is his talaga, his ode to the gamers na hindi nabibigyan ng pagkakataon ng mabigyan ng honor sa ginagawa nila. Kasi palaging nadja-judge ka na computer lang yan. Can I just say that we in partnership with MediaQuest, ang aming co-producer dito, we wanted not just a good result, pero yung proseso. So, Mikel Godinez, no? Our gaming consultant, every hour nandyan yan. Talagang to make sure na authentic lahat, pati yung salita, yung galaw. So, talagang tinutukan niya. Hindi kami mga ganyan, di ba? Ibay niya talaga, challenge niya kami. And Hindi kayo nagmumura. Ba't di kayo nagmumura? Nagmura siya dito isang beses. Authentic. Saka yung animation, all Filipino made yan. All Pinoy talaga. And totoo naman, the Pinoys are really making it big in the international scene. Esports nga, di ba? Namamayagpag talaga tayo. Our hope is that kung bata siya na manunood, sasabihin niya pagkatapos, Nay, panoorin niyo ito kasi maintindihan yung mundo namin. And then every parent also who will watch it say, ano ba, manood ka nito para makita niyo yung isang pinagagalingan namin. You know, it's really a meeting of the two worlds. And can I say this? Two universes, because Moira is part of she's singing in this movie. That's so nice. It's good. She made sure that she was part of it. I love it. Nice. Akala ko Moira is also player. Mabuna si Moira, naglalaro eh. Teka, meron tayong bisita dito. Hala. Uy. Hi. Hello po. Kasama ba sa script yun? Si Moira ba yan? Si Moira ba yan? Kala ko si Moira. Pumunta ka na? Si Icebox nandito. Hello. Nakita niyo ba yung Icebox? Hindi na, huwag na kasi yun ang mystery character. Abangan yan ng viewers natin. Correct. Speaking of which, imbitahan na natin ating mga kapatid na manood ng Gigi. Yes, Gigi the movie, palabas na po in almost 200 cinemas nationwide. Yes, salamat po sa MediaQuest, MediaWorks, ABS-CBN, Create Cinema para sa lahat ng suporta na tinanggap namin dito sa pelikulang Gigi the Movie. Hindi lang po ito pang pamilya, pang esports pa. Sabi ni Anthony yan. Para sa lahat po ito, magkaintindihan tayo, let's spark a conversation, mag-uumpisa sa pelikulang Gigi, Good Game the Movie. Nice! Anthony? That's it. Maraming salamat. At salamat sa lahat ng nagba-block screen. Ang daming nagba-block. They want their own. In fact, nag-reserve kami ng isang theater. Babayaran na namin sana. Tapos sabi, sorry kinuha na ni MVP. Maraming salamat si Anthony and Mommy Maricel. Thank you so much sa pagbisita. At ngayon po, may nanalo na sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations, Roel Mendoza. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para ma-claim ang inyong load. And that is it para sa ating Busog Fun Thursday. Isang makabulang umaga ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!